Melanie's point of view. Inis na ininom niya ang red wine na hawak niya. Kanina pa siya nakatingin kay Oscar, her ex-boyfriend. Mas lalong gumawa po ito simula nang huli niya itong makita. Natuwa siya na makita niya ito sa department store kanina. Gusto niya itong yakapin? Good thing. Na mukhang wala naman itong sama ng loob sa kanya. Nagsisisi siya na iniwan niya ito noon. Akala niya kasi susunod ito sa kanya sa New York dahil mahal siya nito, pero hindi ito sumunod. Naghintay siya dito. Hindi niya rin ito kinontak dahil umaasa siyang susuyuin siya ng binata. Pagkatapos ngayon, kung kailan na-realize niya na hindi niya ito kayang mawala sa kanya, sa kanya naman malalaman na kasal na ito. Marami siyang nakarelasyon sa New York para kalimutan ito. Pero every time na pumapasok siya sa isang relasyon, hindi niya naiwasang ikumpara ang mga ito sa binata. Oscar is one of a kind. Never siya nitong sinaktan at niloko. Inalagaan siya nito at sinuportahan sa lahat ng gusto niya. Nirespeto sa buong durasyon ng relasyon nila. Kung pwede nilang ibalik ang panahon, hindi siya aalis. Pero umalis lang naman siya dahil nainip na siya na alokin siya nito ng kasal. Akala niya, pag naranasan nitong wala siya sa tabi nito, ay hahabulin siya nito. Kung alam lang niya, hindi na niya ito iniwan. Naikuyom ni Melanie ang kamao niya, saka muling dinampot ang wine glass at iinom sana na matigilan sa narinig na sinabi ni Diane. Alam mo bang, pinilit lang daw niyang si Danica si Oscar? Pulong nito sa kanya. Ibinaba niya ang wine glass at tinignan nito. How did you know? Friend ko yung pinsan niyang si Danica. Napukaw ang atensyon niya sa sinabi nito at tuluyan ng pumaling dito. Really? Nakataas ang kilay na aniya dito. Yeah, and I heard kung sino-sino daw kasama niyan sa Maynila. No wonder kung bakit nadala sa kanya si Oscar. Mukhang sanay na sanay sumama sa lalaki eh. Poor Oscar. Pumalatak pa ito. Napatingin naman siya sa gawin nila Oscar. Kung ganoon, napilitan lang si Oscar na pakasalan ng Danica na yon. Saka alam mo ba, sabi ni Mandy, ni minsan daw hindi pa nagkaroon ng trabaho yung babaeng yan. Saka, ni hindi nakatapos ng pag-aaral. Sakit nga raw sa ulo ng magulang yan. Napangiti siya. Kung ganon, may posibilidad na may nararamdaman pa sa kanya si Oscar. Knowing Oscar, masyado itong tapat na tao para hindi panagutan kung ano man ang pinilit dito na responsibilidad. At mukhang mas may edge siya kesa kay Danica. Edukada siya, matagumpay sa napiling propesyon. Siguradong mas pipiliin siya ni Oscar kaysa dito. Marami naman siyang colleague na expert sa mga annulment case. My bet here's a hope between her and Oscar. Tumayo siya, lumakad papalapit sa buffet table, saka kumuha ng calamares. Paborito ito ng Oscar. Naglakad siya papalapit sa pwesto ng mga ito. She will going to win him back. Hi! Bati niya kay Oscar na makalapit siya sa mga ito. Nagtingin na naman sa kanya mga kasama nito. Nakita niyang tinaasan siya ng kilay ni Jane, an international model. She wonder kung paano ito naging kaibigan nila Danica. Nginitian niya ito. Isang oportunidad ang mapalapit dito lalo na at isa siyang lawyer at kung makapagpalagay ang loob niya si Danica, ay ito rin ang susi si Jane. Si Danica naman ay hindi siya tinapunan ng tingin. Dinampot lang ito ang wine nito at uminom. Can I sit here, Arvin? Aniya kay Arvin na nasa tabi ni Oscar. Oh, sure. Take a seat. Anito. Saka tumayo sa pwesto nito at lumipat sa bakanteng silya sa tabi ng asawa nito na nasa harapan nila. Inilapag niya ang calamares sa tapat ni Oscar. Diba, favorite mo to, Oscar? Aniya sa binata sa malambing na tinig. Tumikim naman si Oscar. Parang natensyon. Thanks. Danica's point of view. Talagang pinag-iinit ng Melanie na to ang ulo niya. Nagawang tumabi sa kanila at lantarang lambingin ng asawa niya. Ayaw na sana niyang patulan. Balak na nga niyang kalimutan na gantihan ito dahil ito ang dahilan kung bakit nasigawan siya ni Oscar kanina. Pero talagang inuubos nito ang napakaikli niyang pasensya. Nadagdag pa sa inis niya ang nakakainis na ngisi ni Jane sa kanya. Tinaasan siya nito ng kilay at itinuro nito sa pamamagitan ng tingin ang asawa niya at ang ex nito.
Saka siya mahinang tinawanan na nakakaloko. Take a bite. Here, taste this. Narinig niya na saad ni Melanie kay Oscar. Sa gilid ng mata niya ay nakita niyang susubuan nito ang asawa. Napatiimbagan siya. Nahinto na rin sa pagkukwentuhang ang mga kaibigan niya at ang lahat ay nakatingin sa kanya. Siguro'y nag-aantay ang mga ito sa kung ano ang gagawin niya. Kilala siya ng mga ito. Walang nakakalusot na insekto sa kanya kapag nanggigigil siya. At itong babae na to, konti na lang. Talaga, jackpot na ito sa kanya. "A- Ako na lang, Mel, thanks," sabi ni Oscar na halatang tensyonado. Kinuha nito ang sinusubo ni Melanie dito. "Mel, edi wow, kayo na may nakaraan." Sa inis ay napalakas ang bagsak ni Danica ng wine glass sa table. Lahat ay napatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim. Ramdam niya ang unti-unting pagkaubos ng pasensya niya. Naramdaman niya ang paghawak ni Oscar sa kamay niya. Tinignan niya ito. Nakangiti ito sa kanya pagkatapos ay mabilis siyang pinatakan ng halik sa labi na ikinagulat niya. Napatitig siya dito. "Do you need anything, babe?" Anito sa malambing na boses. Napakagat naman siya ng labi sa kakinain ang hawak nitong calamares na bigay ni Melanie. "You like it?" Tanong nito. Pagkatapos ay inuusog sa tapat niya ang dalang calamares ni Melanie. "Kinuha ko yan para sa'yo, Oscar." Inis na sabi ni Melanie. "Okay lang, para naman sa asawa ko eh," sabi ni Oscar na ikinangiti ni Danica. Nakita naman niyang sumimangot si Melanie. "Danica, saan ka nga pala nag-college? Parang ngayon lang kita nakita dito sa Santo Domingo. Ano natapos mong course?" Tanong ni Melanie na ikinatigil niya dahil may nahihimigan siyang pangungutya sa boses nito. Pero ang mga kasama nila parang hindi naman napansin dahil nagkanya-kanya na ng pag-uusap ang mga ito. "Sa Manila. Pero di ako nakagraduate, nag-stop ako." Kipit balikat na saad ko. "Hindi ko naman ikinahihiya ang pagiging undergrad. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon?" Tanong pa rin ito. "Wala." "Hindi ka ba naiinip na wala kang ginagawa?" Tumawa ito na parang pinagtatawanan ng pagiging tambay niya. "Hindi ko ata kaya yon. Alam mo, mas masarap magtrabaho. May goal ka at..." "You know what?" Putol niya sa mga sasabihin pa nito. Ubus na siya, kaya napalakas na ang boses niya. Dahilan para mabaling na naman sa kanila ang atensyon ng lahat. "You would never understand dahil di tayo magka-level. But let me tell you this. I don't need to work just to earn money. You know why? Because I'm a heiress from a rich family that obviously you're not. So stop telling me that I need to work cause I don't have to. I don't need to." Maanghang na aniya dito. "Danica," sabay sa kanya ni Oscar. "What?" Asik niya dito. Nagtempe siya. Pero hindi mahaba ang pasensya niya. Hindi niya mapapalagpas ang pasimple nitong patutsada sa kanya. Hindi siya manhid para hindi mahimigan ng sarkasmo sa tono ng pananalita nito. Natigilan naman si Melanie. Halatang nasaktan nito sa sinabi niya. Kung nanahimik na lang kasi ito, di sana, di ito nakatikim ng salita sa kanya. Tumayo ito na nanginginigat. Halatang pinipigilan lang ang mapaiyak. Excuse me." Anito sa garalgal na boses. "Mel?" Habol dito ni Oscar pero mabilis nang tumalikod ang babae at tumayo. Nainis siya sa inaakto ni Oscar at sa pinapakitang concern nito kay Melanie na yon. "Grabe ka. You didn't change a bit," sabi ng barito ng tinig na bagong dating. "Still a cold-hearted as ever." Iiling-iling na anito na nakatayo sa likuran nila. "Marvin?" Wika niya na halos bulong na lang. "Marvin!" Sabay-sabay na sabi ng mga kaibigan niya at sinalubong ng yakap ang bagong dating. Silang dalawa lang ni Gary ang tila hindi na-excite sa pagdating nito. "Excuse me, titingnan ko lang staff ko sa kitchen." Formal na ani ni Gary. Pero alam naman nilang lahat na gusto lang nitong umiwas ni Marvin. Hindi niya ito masisisi dahil ito ang sinisisi ni Gary kung bakit bigla na lang umalis si Isay noon na hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Pareho kasing niligawan ni Marvin at Gary ang pinsan niyang si Isay. Pero si Gary ang sinagot ni Isay noon. Akala naman nila naka-move on na si Marvin. Kaya naman sinagot niya si Marvin na magparamdam ito sa kanya. Marvin was her first in everything. Love, boyfriend, and heartache only to find out na ginamit lang siya nito para sa intensyon nito kay Isay. Nagalit siya sa pinsan.
at nakipag-break siya kay Marvin. Naghiwalay naman si Isay at Gary hanggang sa bigla na lang umalis si Isay na ang tanging iniwan ay isang sulat na nagsasabing wag na itong hanapin. Nang mawala si Isay, sa kanya lang na-realize ang kasalanang nagawa niya dito. Siguro, part na siya ng dahilan kung bakit ito umalis. Sinisi niya rin ang sarili gaya ng paninisi niya kay Marvin. Kaya naman lalong lumalim ang galit niya kay Marvin. Simula na maghiwalay sila, naging iba na ang tingin niya sa pakikipagrelasyon. Nabulag siya sa mga ipinakita at mga sinabi sa kanya ni Marvin na mahal siya nito at siya lang. Kaya naman kapag dumadating na sa point na ang relasyon or karelasyon niya na umaamin na sa kanya kung gaano siya kamahal ng mga ito, natatakot siya. Feeling niya ang kasunod noon ay aaminin nitong niloloko lang siya. Kaya pag nararamdaman niyang may something na sa kanya ang lalaki, lumalayo na siya. Isinasara niya ang isip sa posibilidad na totoo ang mga sinasabi nito at lahat ng yun ay dahil kay Marvin. Pero bakit ngayon? Bakit ngayong kaharap niya ito ay parang hindi na niya maramdaman ang galit dito? Gusto niya itong tarayan, pero nang umiti ito sa kanya ay ginantihan niya rin ito ng ngiti. Lumapit ito sa kanya. Naging automatic naman na napakapit siya kay Oscar na agad namang hinapit ang baywang niya. Napatingin doon si Marvin at naburangiti nito. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang isigaw dito na may asawa na siya. Siguro dahil gusto niya itong mapamukhaan na naka-move on na siya sa pangloloko nito sa kanya. Kamusta? Tanong nito na nakangiti sa kanya. Walang masyadong nagbago dito. Medyo nag-matured lang ito ng kaunti. Okay lang, already married. Nakangiting sabi niya dito saka ipinakita ang wedding ring niya sa kamay. This is my husband, Oscar. Babe, kabarkada rin namin siya nung high school. Ani niya kay Oscar. Tinanghuan naman ito ng asawa at inalokang kamay para makipagkamay. Nice to meet you. Ani Oscar dito. Marvin pare, sabi naman ni Marvin na tinanggap ang pakikipagkamay ng asawa. Matagal na nag-handshake ang dalawa at tila nagsusukatan ng tingin. Nagbitiw lang ang mga ito nang tumating si Marvin at Martin na may dalang kalamares na pinakuha ng asawa. You're late pare, ani Martin dito. Tumawa lang si Marvin at naupo na. Asan si Gary? Tanong ni Marvin. Chinek lang yung mga stuff sa kitchen niya. Kuya, si Gladys ang sumagot. Or ayaw kanya makita dahil sa kalokohan ginawa mo no high school? Nakakalokong saad ni Jane. Obviously, gusto lang mang asar. Nawala naman ang ibig si Marvin at saka pa simpleng tumingin sa kanya. Nag-iwas naman siya ng tingin dahil bigla siyang nailang. Restroom lang ako. Saad ni Danica kay Oscar. Tumango naman ito, kaya naman tumayo na siya at pumunta sa restroom. Paliko na siya sa hallway kung nasaan ang restroom ng restaurant nang mamataan niya si Melanie na makakasalubong niya. Nakita niyang nagulat ito. Agad naman niyang inismira nito at nagpatuloy sa paglalakad. Nagpatuloy na rin ito sa paglalakad. Nang magkasulbong sila, sinadyang pungguin nito ang balikat niya. Nagtimpe siya. Inhale, exhale, then walk. Mga agaw, saad ni Melanie. Okay, that's enough to more pagtitimpi. Gera ang gusto nito? Then, she will gladly give it to her. Dahan-dahang hinarap niya ito. Humakbang siya ng dahan-dahan papalapit dito. Nakita niyang tila kinabahan ito. Napalunok at napaayos ng tayo ito. Pero nanatiling nakataas ang kilay sa kanya. What did you just call me? Mahinang tanong niya dito. Why? Napabaling ito na malakas niyang sinampal ito sa mukha. Muntik na itong mawala ng balanse kung hindi napahawak sa saradura ng pintuan. Hinila niya buhok nito. Sinubukan itong makawala sa kanya pero diniinan niya lang ang pagkakasabunod niya dito. Yinuko niya ito sa kabinulungan sa tenga. Let's try it again. What you just called me? Mariin ang bawat salita na sabi niya dito. Get off! Wrong! Do I really need to repeat myself? Akma niya ulitong sasampalin ng magsalita ito. Mga agaw! I call you mga agaw! Let me go, please! Halos mabulol na sigaw nito saka humagulgol ng iyak. Kanina pa kasi tinatanong hindi ka sumasagot? Inantay mo pang masaktan ka? Aniya rito sa malambing na boses. Binitawan niya ang kamay nito, saka inabot ang saradura ng pinto at binuksan iyon. Lagayan pala iyon ng mga mop. Itinulak niya papasok doon si Melanie, saka mabilis na sinara ang pinto.
Bago pa ito makabangon sa pagkakasalampak sa mga mop, pinindot niya ang lock ng pinto. Kinalabog naman ito ng kinalabog ang pinto mula sa loob at sumisigaw. Diyan ka lang, hanggat hindi ka nagtatanda. Galit na hinampas niya ang pinto, saka tumalikod. Pagharap niya, nakita niya ng nakangangang janitor na nakatingin sa kanya pagkatapos ay tumingin sa pinto kung saan niya kinulong si Melanie. Don't you dare open this door. Malalagot ka sa akin. Babala niya dito. Saka ito nilagpasan. Naglakad siya pabalik sa lamesa nila. Nakatingin sa kanya si Oscar na nakakunot ang noo sa kanya habang sinusuri siya ng tingin. Umupo siya sa tabi nito na parang walang nangyari. What took you so long? Anito sa kanya. Good thing. Maikling sagot niya. Dinampot niya ang alak sa tapat nito at ininom. Bahagya pang natapon iyon dahil sa panginig ng kamay niya. Hanggang ngayon, nagigigil pa rin siya kay Melanie. What's wrong? Halos sabay pang tanong ni Oscar at Morven sa kanya. Hindi na siya nakasagot ng magkagulo ang mga waiter at ibang mga basita nang dumaan sa harap nila si Gary na buhat-buhat ang walang malay na si Melanie. Claustrophobic pala ang babae. Ayon na rin sa lolo niya na galit sa kanya habang sinasermonan siya. Sinundo kasi siya ng mga ito sa presinto pagkatapos siyang hulihin dahil sa ginawa niya kay Melanie. Nang magkagulo ka agad kanina sa restaurant kasama pala ni Melanie ang kapatid nito. Kaya nang malaman ng mga ito ang nangyari, mula sa waiter na nakakita sa kanya, agad na nag-report sa mga pulis sa mga ito at pinahuli siya. Sumama naman sa presinto ang lahat ng kaibigan niya at si Oscar. Sinundan sa ospital ang Melanie na yun. Tinawagan ni Jane ang daddy nito, kaya imbis na sa kulungan, ay sa loob ng opisina siya dinala. Naka-aircon with pizza and juice na pina-order pa ni Jane. Nagpa-order din ito para sa lahat ng preso na nakakulong at sa lahat ng pulis na naka-duty. Kaya naman nagpalakpakan ang lahat ng inmate na nando doon. Pero hindi siya natutuwa kay Jane. Naiinis siya dito. Imbes kasi na ilabas na lang siya na kayang-kaya naman itong gawin dahil sa koneksyon ng daddy nito. Mas pinili pa nitong kantiyawan siya at makipag-hangout sa kanya sa loob ng presinto. Ano kaya magiging reaksyon ni Oscar dahil sa ginawa ni Danica kay Melanie? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.